Mamaya ipapakita ko mismo yung video. Baka sabihin ng iba fake news, di ba? So, yan po, ipapaliwanag natin yan. Okay, pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay yung nangyari kay Bongbong Marcos, ay paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makarinig sa mga updates natin dito na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. Okay, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe at kung bago ka pa lang dito sa aking channel dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. Manotify yung mga cellphones ninyo, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. At ang main topic po natin ngayon ay itong patungkol sa nangyari sa Canada nitong si Bongbong Marcos na napahiya doon si BBM sa mga tao doon sa Canada. Mga Pilipino at mga Canadian na mga nagrarally doon, sinigawan itong si BBM ng shame on you. Ibig sabihin, hindi lang po dito sa Pilipinas ang galit kay BBM. Pati doon sa Canada, ang mga tao doon sa Canada at mga Pilipino doon sa Canada, galit na rin kay Bongbong Marcos sa pamamalakad niya dito sa kanyang administrasyon o dito sa gobyerno ng Pilipinas ngayon. Okay? Yan po ang madaling salita niyan. Ngayon, atin pong intindihin kung bakit galit po ang taong bayan, bakit po galit hanggang Canada kay BBM itong mga taong ito. Yan po ang dapat nating intindihin at i-explain kasi po hindi po naiintindihan ng mga pinklawan, dilawan, mga loyalista at itong kampo ni BBM. Hindi po nila naiintindihan bakit galit na po ang taong bayan sa kanila. Bakit hanggang doon sa Canada umabot na ang galit. Okay? Mamaya ipapakita ko mismo yung video. Baka sabihin ng iba fake news, di ba? So, yan po, ipapaliwanag natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay yung nangyari kay Bongbong Marcos, ay paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makarinig sa mga updates natin dito na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. Okay? Like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe at kung bago ka pa lang dito sa aking channel dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. Manotify yung mga cellphones ninyo, okay? So ito na nga. Dito, ipapakita ko sa inyo ang video kung saan napahiya itong si Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, deserve mong mapahiya. Kasi it reflects kung ano yung ginagawa mo sa ating bansa. Ito po ha. Tingnan niyong mabuti paano siya napahiya dito. Ayan. Ayan. Dito sa video na ito, makikita mo na may kasama si BBM na bodyguard. O bodyguard ba yan? O tagapayong sa kanya. Nung narinig niya, BBM, shame on you, wala na, tumatawa na lang siya. Tumatawa na lang siya. Pero sa mga Canadian dyan na nag-o-observe lang, masasabi talaga na may something wrong dito sa presidenteng ito. Bakit ito sinisigawan ng shame on you sa sarili niyang mga kababayan? Ito. Tingnan nyo at pakinggan nyo yung mga sinisigaw ha. Rinig nyo yun? Shame on you, Marcos. Ayan si BBM oh. Nakapayong, tingnan nyo. Yan si BBM. Tumatawa na lang siya. Tinitingnan niya yung mga nagrarally doon. Sinabihan siyang shame on you, tumatawa na lang siya. Di pahiya ka. Ni minsan, hindi yan nararanasan ni former President Duterte. Ikaw lang nakaranas ng ganyan. Deserve. Kung i-analyze nyo, BBM, shame on you. So, hindi lang pala Pilipino ang galit sa'yo. Kasi kung, Pilipino yan, dapat sabihin nila, BBM, nakakahiya. Kasi Tagalog. Ang sinabi dyan, BBM,
shame on you. So meaning to say, merong mga foreigner na sumisigaw, mga Canadian. Di ba? Kasi po, hindi po basta-basta sila magsisigaw kung itong mga taong ito hindi nagre-research. Nagre-research ito kung ano yung mga ginagawa mo, kung paano mo pinatakbo ang bansang Pilipinas. Hindi naman siguro bulag ang mga ito. Di ba? Kahit anong pautot mo, mag-speech ka, magpa-interview ka na ang Pilipinas, ganito na ang Pilipinas, maganda itong ginagawa ko kasi lagi naman niyang binabalita ang kanyang sarili na maganda ang nagawa, di ba? Hindi na po mabubudol ang tao sa mga pinagsasabi mo BBM. Yan ang sabi ko sa inyo. No wonder ang mga tao po galit sa'yo. At mamaya ipapaliwanag ko yan. Bakit mas lalong nagalit ang taong bayan sa'yo ngayon? Sa Pilipinas man hanggang sa Canada. Okay, ito patuloy pa. Ayan, sinisigawan siya. Diba? So i-forward natin dito. Dito, yan. Yung nandun yung mukha ni BBM. Yan. Saan na si BBM? Ayan. Tumatawa siya. Alam mo, BBM, sa totoo lang, no? Ako, no? Parang, if ako, isa akong OFW na naghahanap buhay doon sa ibang bansa, if meron pong isang Pilipino na politician na pupunta dito sa pinagtatrabahuan kong bansa, dapat proud ako. At matutuwa ako na merong kapwa ko Pilipino na pumunta dyan. Pero subalit, kabaliktaran ang nangyari. Pumunta ka dyan, mas lalo silang nagalit. So, baka pwede mong i-assess ang inyong sarili, BBM, na baka there is something wrong with you already. Meron kang masamang nagawa. Bakit? Ayaw na ng taong bayan sa'yo at sa mga OFWs around the world. Di mo ba pansin? Nung panahon na birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga OFWs around the world nagse-celebrate. Hindi ba ka nahiya noon? Kabaliktaran sa siguro BBM, hahamunin kita. Ikutin mo buong mundo na merong mga OFWs, di ba? Sigawan ka ng sisigawan ka talagang shame on you. Sige nga, sa mga OFWs na mga nanunood ngayon dito sa Donmar TV. Kung ano man, taga-Japan ka man, taga-China, saan, Brazil, saan kayo nagtatrabaho ngayon? Sabihin nyo, shame on you sa inyong dialect dyan, ha? Kung ikaw, Japan ka, anong shame on you sa Hapon? Anong shame on you sa China? Anong shame on you sa Dubai? O, ilatag nyo dyan, i-comment ninyo. Sige nga, tingnan natin. Para makita natin kung gaano karami po ang nagagalit na sa inyo, BBM. Okay? Ngayon, i-explain ko sa inyo bakit galit ang taong bayan. Unang-una, ito yung pinakaunang rason bakit galit ang taong bayan sa iyo, BBM. Ito, papakita ko sa inyo, ha. Yan. Sa ginawa ninyo kay Senator Marcoleta. Bakit nauna pang sinampahang kaso itong si Marcoleta ngayon? Dito nina Martin Romualdez, nina Zaldico, at ilan pang mga kurakot dyan sa House of Representatives. At mga ilan dito sa mga senador na nabanggit ni Zaldico. Bakit ito pang nangunguna sa pag-investigate ng flood control, which is si Marcoleta, ang naunang makulong ngayon? Yan ang pinakaunang dahilan, BBM, bakit galit sa iyo ang taong bayan. Anong sabi ni Senator Marcoleta dito? Sabi niya, utang na loob na. Utang na loob na. Utang na loob na eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Senator Rodante Marcoleta ang nagsabi niyan. Ang ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, nung panahon ng eleksyon, marami pong mga tumulong sa kanya na hindi niya pwedeng isiwalat ang kanilang mga pangalan. Pero merong isang nagsabi na isa dito ay si Mike Defensor, tumulong kay Senator Marcoleta. Meaning to say, itong tulong na ito ay hindi po ito galing na pera na tulong sa gobyerno.
Private po itong mga taong ito na tumulong kay Marcoleta. Tapos, kinasuhan ng plunder si Marcoleta. Okay? Ang tanong, tama ba nakakasuhan itong si Marcoleta ng plunder sa kanyang ginawa? Tama ba? Na tumatanggap siya ng pera, donation, during the campaign na hindi niya dineclare sa kanyang salin. Sa akin naman, paano kung ginasta ko lahat yan sa election? Ginasta ko yan sa kampanya. Hindi ko na talaga yan mailagay sa salin kasi inubos ko para lang manalo siya. Di ba? Pwedeng ganon. Ngayon, ito yung sinabi ng ombudsman. We honor utang na loob as one of our culture's most beautiful values. Kasi sabi ni Marcoleta, utang na loob. It is a debt of gratitude between family, friends, and neighbors. But it has no place in public office. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. Office of the Ombudsman. Yan ang reason nila bakit kinasuhan si Marcoleta. Kasi ang sabi nila dito, basta raw public official ka, dapat raw hindi ka magkaroon ng personal debt or any donation sa kapwa Pilipino. Yan ang reason nila. Sa sinabi ni Marcoleta na utang na loob, okay yan. Kasi ganyan naman tayo eh. Isa yan sa mga ipinagmamalaki nating values as Filipino na meron tayong utang na loob. Pero wala raw room ang utang na loob sa batas natin. Yan ang sabi ng ombudsman So, sa madaling salita, kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta dahil may ginawa raw itong anong meaning ng plunder? Tama ba na kinasuhan si Senator Marcoleta ng plunder? Ngayon, babasahin natin kung ano ang ibig sabihin ng plunder. What is the meaning of plunder? Basing sa ginugol natin, ang meaning ng plunder is generally means to steal o nakaw. Okay? Ang plunder po generally means to steal, to rob, or take goods from place using force or fraud. Ang tanong, nagnakaw ba si Marcoleta? Nagnakaw ba siya? Paano yan? Binigay sa kanya yung pera ng kanyang mga kaibigan. Ang tanong, nakaw ba yun? Kasi nakalagay dito, ang plunder po ay isa sa mga main elements, stealing. Naniniwala ba kayong nagnakaw si Marcoleta? Stealing? Pangalawa, generally means robbing. Rob. Nang rob ba si Marcoleta? Nang rob ba siya ng bangko? Hindi naman siguro. Di ba? Or take goods from a place. Or nagnakaw ng kung ano-ano. Using force or fraud. Meaning, may kinuhang pera na force. Yung parang with force. Wala namang ginawa si Marcoleta na ganyan. Hindi naman siya nag-fraud. Kasi nagresulta, nanalo siya. So ang tanong, tama ba na kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta? Sablay yata? Ombudsman hindi ako abogado. Isa lang akong vlogger na nagre-research. Pero basing sa research ko, parang sablay yata ang pagkaso ninyo ng plunder kay Marcoleta. Ine-explain ko in layman's term para maunawaan ng level ng masang Pilipino. Parang sablay. Sabi pa dito ng meaning ng plunder. It functions as both a verb, the act of stealing, and a noun, stolen goods themselves. The term is often used in the context of wars, raids, or large-scale financial corruption. Ang tanong, ang meaning ng plunder, patok ba sa ginawa ni Marcoleta? Sa tingin ko naman, in my opinion, hindi. Hindi. So, ikaw, Ombudsman Remulla, alam alam mo na si Marcoleta walang kasalanan. Pero still, kinasuhan ninyo. Kasi, alam nyo na mananalo pa rin si Marcoleta dito sa kinaso nyo sa kanya. Kasi non-bailable po ito non-bailable po itong kasong ito. Kaya pinili nila, plunder talaga, kahit alam nila na hindi ito magtatagumpay. Alam niyo ba kung bakit? Para hindi makaparticipate sa impeachment trial at hindi na makapag-investigate si Marcoleta sa flood control. Ganon ka walang hiya itong mga taong ito. Okay? So, yan ang isa
sa pinaka-reason bakit galit kay BBM ang taong bayan. Kasi iisipin ng taong bayan, walang ibang nagkokontrol kay Bonjing Rimulya kundi ang presidente ng Pilipinas. Yan talagang iisipin. Okay, eto pa. Pangalawang rason, bakit galit ang taong bayan kay BBM? Eto po, panoorin po ninyo ito. Yan! Sino yan? Si Zaldico. Binalita ito ng Bilyonaryo News Channel. The Sandigan Bayan 7th Division has ordered archiving of the graft case against fugitive resigned Ako Bicol Representative Zaldico after he remained at large for more than 6 months. Zaldico graft case archived after 6 months at large. Meaning to say, si Zaldico, 6 months na po na nawala dito sa Pilipinas at nagtatago na hanggang ngayon hindi mahuli-huli ng gobyerno. Pero si Tebes nahuli. Okay, eto. Ang Sandigan Bayan raw ay gustong maungkat itong graft case. Ito ano? Ito yung sabi ko ha. Baka itong administrasyong ito, puro lang kayo salita. Kaya galit ang tao ha. Papakita nila ngayon, si Zaldico dapat managot yan, dapat imbestigahan yan, dapat kasuhan yan. Ang bilis, ganyan magsalita ang administrasyon, pero wala naman sa aksyon. Bakit? Bakit ko ba nasabi? Bakit hanggang ngayon hindi nyo mahuli-huli si Zaldico? Nag-announce si Bongbong Marcos na si Zaldico nandoon na sa ano, di ba? Saan lugar yun? Sa Prague ba yan? Pero at the end of the day, nakawala. Kasi ito si Zaldico, disgrasya po ang administrasyon kapag mahuli ito. Yan ang dahilan. Kaya galit ang taong bayan dito kay BBM kasi hindi mahuli-huli ni BBM itong taong ito. Yan ang katotohanan. So, ngayon, BBM, kung gusto mong tumaas ang inyong trust rating, hulihin nyo ito. At alam kong hindi yan magagawa ng Administrasyong Marcos. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kapag si Zaldico ay mahuli, booking lahat. Booking lahat. Itong mga sinasabi ng Brave 18, this is the only missing pieces of evidence, si Zaldico. Siya na lang ang tanging paraan na lahat ng mga sinasabi ng 18 ex-Marines makonect. Siya, kung sa puzzle pa ba, siya na lang ang missing piece sa puzzle. Ubos. At kung mahuli itong si Zaldico at makabalik dito sa Pilipinas, anong sinabi ni Zaldico? Sangkot si BBM, sangkot si asawa niyang si F. Eliza, sangkot yung anak na si Sandro Marcos, sangkot si Martin Romualdez, at iba pa. Di umano, sabi ni Zaldico. Siya ang nagsabi niya na, hindi tayo. Ngayon, kapag mahuli ito, ano mangyari? Anong mangyari? Simple. Simple lang na analogy. Anong mangyari pag mauwi si Zaldico? Sino ang matatamaan? Simple lang, di ba? Sino ang matatamaan? Hindi siyempre sila. Administrasyon. Kasi kung babalik si Zaldico dito sa Pilipinas, lalong magagalit ang taong bayan. At kapag magagalit ang taong bayan, baka yan ang pinakamalaking rally na magaganap that will lead to people power. Kaya, ang tanong, may effort ba ang administrasyon na hulihin itong taong ito? Sa tingin ninyo, lagi man kayong nanonood sa mga balita, may effort ba si John Vic Rimulya? Di ba? May effort. May effort sila kay Marcoleta at ni Bato at ni Jinggoy. May effort sila. Di ba? Kulong kagad, di ba? Kulong kagad, nahuli kagad. Pero ito, nahuli ba? Wala. Yan ang sinasabi ko, BBM. Kaya, BBM walang gusto talaga sa'yo. Sirang-sira na ang pangalan mo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong sabihin ng mga supporters mo, kahit anong sabihin ng mga loyalista, Pinklawan, Dilawan, wala ka na. Bagsak ka na. Bagsak na ang pangalan mo. Alam nyo ba kung ano na lang ang natira sa'yo? Yung pagiging presidente mo na lang. Dahil ikaw ang presidente, ikaw yung binoto bilang presidente, nire-respeto na lang yan ng tao. Pero sa totoo lang, no? Yung mga NBI, police, yung mga ahensya ng gobyerno at mga military,
Alam ko, tahimik lang yan sila, pero merong iba dyan. Parang hindi na satisfied sa serbisyo mo. Yan na lang ang natira sa'yo. Yan na lang ang natira sa'yo dahil takot sila. Kapag kukontrahin mo, siguro, yan, may mga House of Representatives ng mga balimbing. Yun na lang ang natira. Ang administrasyon mo na lang ang natira. Kaya, nandyan ka pa. Okay? Kaya, iisipin mo ngayon ng mabuti. Paano mo ma-maintain ang pagiging presidente mo? Matatapos pa ba? Siguro I believe matatapos niya kasi lahat na siguro ng ahensya ng gobyerno, military, police, hawak niya. Kasi alam niyo na, baka may mga maleta. Yun lang naman eh. Wag na tayo magbulahan dito ha. Si BBM, bakit meron pa ring mga government official na willing pa ring makipagtrabaho sa kanya? Because of this. Because of this. Kung wala to, kaya nga sabi ko, itong taong itong si BBM, wala, pera-pera lang ang usapan. Para bang, he works under the flow of money. Tayo mga Pilipino kawawa, wala tayong pera. Bagsak ekonomiya, mahal ang bilihin, wala. Pero sila, kaching! May labot BBM, yawa ka. Ay naku, Yugog. Ikaw talaga Yugog ha. Di ako nagsabi niyan. Si Yugog ang nagsabi niyan ha. Alam nyo, kung walang pera si BBM, no? Wala na ito. Matagal na itong napatalsik. Kaya itong taong to, iniingatan nila as much as possible. Hindi yan makabalik sa Pilipinas. Kasi kapag yang mabalik sa Pilipinas, ubos. So, eto pa, di ba? Sabi ko sa inyo, yun ang isa sa mga dahilan bakit galit ang taong bayan sa kanya. Ngayon, heto pa. Ito yung kung baga hinihintay nila. Sana naman totoo itong sinabi ni Clavino dito sa DOJ. Sa ombudsman ba to? Ombudsman DOJ. Testimonya ng 8 umano'y bagmen gagamitin para sa pagsampa ng kaso versus Representative Martin Romualdez. Ito BBM isa ito sa reason bakit galit sa iyong taong bayan. Si Martin Romualdez hanggang ngayon, hindi pa nakakasuhan. Ito lang tip ko sa iyo, BBM. Kapag si Martin Romualdez ay maimbestigahan o masampahan ng kaso, tapos makulong, yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman